Magandang umaga sa ating lahat, sa ating mga kapatid na narito at sa ating mga taga-subaybay. Purihin natin ng Diyos. Amen? Amen. Amen. Pagpatuloy na natin. Ang pag-uusapan natin ngayong umaga, lingkod na gumaganap o hindi gumaganap ng kalooban ni Kristo Jesus. So, bawat isa sa atin mga kapatid ay mga lingkod ng Diyos. Tayo tinawag ng Diyos upang ito'y buuin itong pamilya na ito ng isang iglesia upang tayo'y maglingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? Pagpatuloy na natin. Sa Luke chapter 12, 43 and 44. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, pinagpala ang alipin madarat ng gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. Sino yung alipin? Tayo, yung mga lingkod niya. Tayo yung naglilingkod sa kanya. Tayo yung binagsagan na alipin ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya rito, pinagpala ang aliping madarat ng gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. Ano yung pag-uwi? Ito yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung pag-uwi na pangalawang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalaan siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. So, ang ating Panginoong Jesucristo, pagdating niya rito, ay meron tayong mga mamanahin na ari-arian. Ang pinakamahigit sa lahat yung tayo'y maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? So yun ang isang aliping gumaganap ng kanyang tungkulin. So may ipapamana ang ating Panginoon Jesucristo sa atin. Okay? So, yung mga ari-arian na yun, isa na rito yung tayo'y, bawat isa sa atin, ay tayo'y mamumuno sa isang, sa ating pamilya. Bawat isa sa inyo ay may pamumunuan. So, yun yung ipapamana ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Pagpatuloy natin sa Luke chapter 12, verse 45 to 46. Sabi niya, ngunit kung sasabihin ng aliping iyon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon. Merong mga lingkod na gano'n, no? Mag-happy-happy muna tayo. Hayaan muna natin yung tayo makikipagtipon sa ating mga kapatid. No? Yun yung tinatawag na isang alipin na hindi gumaganap ng kanyang tungkulin. Pagpatuloy natin, darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong lupit siyang paparusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga soil. So, yun sabi niya, matatagalan pang pagdating ng Panginoong Jesucristo, no? Mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo, pag dumating siya, hindi natin alam, no? Kung anong oras, kung anong araw ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kung hindi natin ginagampanan ang ating tungkulin bilang kanyang alipin sa pagpapalaganap ng mabuting balita itong sa gawain na ito, ay baka madatnan tayo ng Panginoon sa pagbabalik niya na hindi tayo handa. Okay? So, sana mga kapatid, tayo'y handa parati sa ating pagganap ng ating tungkulin para sa ating Panginoong Jesucristo. Ano ba yung tungkulin natin? No, tungkulin natin na paalalahanan, ibahagi ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo sa ating
pamilya, sa bawat isa sa atin at sa buong pamilya natin yon. Okay? Huwag natin kalimutan na gampanan ang ating tungkulin sa ating pamilya. Sapagkat tayo ay alipin ng Panginoon. No? Tayo'y merong tungkulin na ating gagampanan sa bawat isa sa atin at sa bawat sa pamilya natin. Ngayon, ulitin natin yun. Darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong lupit siyang parurusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga suwail. Sino yung mga suwail? Ito yung hindi sumusunod sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung hindi nabubuhay sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. So, isasama tayo dun, no? Na kung saan yung pagdating ni Kristo Jesus, iiwalay niya sa kanan at saka sa kaliwa ang yung mga tao, no? At alam natin kung pinag-iiwalay yun yung iiwalay yung mga lingkod ng ating Panginoon Jesucristo na sumusunod sa Kanya, na ginaganap ang Kanyang tungkulin, na gawin ang kalooban ng ating Panginoon Jesucristo. Pagpatuloy natin sa Luke chapter 12 verse 47. Ang aliping nakakalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa pinapagawa nito, ay paparusahan ng mabigat. Kaya ako, nabuo natin itong iglesia na ito upang sa ganon ay magampanan ko ang aking tungkulin. Ganon din kayo na dapat din ninyo gampanan ang inyong tungkulin. Hindi lang sa pamilya natin kundi sa mga kaibigan natin. No? Ang tungkulin natin para sa ating mga kaibigan ay iparating ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya nga, tayong mga lingkod na alipin ng ating Panginoong Jesucristo ay kung alam natin yung kalooban ng ating Panginoong Jesucristo, ano ba yung kalooban niya? Ipahayag ang mabuting balita. Sa pamamagitan nun, sa mabuting balita na yan, na walang iba kundi ang salita ng ating Panginoong Jesucristo, no, ay yun ay doon magkakaroon yung mga tao ng buhay, ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yun ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Pero kapag ang isang alipin, alam niya na nga ang kalooban ng Panginoong Jesucristo, ay nagpapababaya pa. Bagkos ayaw nang tumupad sa ipinapagawa nito, ay paparusahan ng mabigat. Okay? So, pagpatuloy natin. Sa Colossians chapter 3 verse 23 to 24. Ito ay isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas. Ang sabi niya, anumang ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao, sa mga tao. Kayo mga kapatid, hindi ako ang inyong pinaglilingkuran. Kung kayo'y nakikipag-isa sa pagtitipon na ito, ay hindi dahil sa akin, kundi dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Tandaan ninyo yun. So, wala kayong pinaglilingkuran na tao na katulad ni Brother Rolando, kundi bawat isa sa atin ay naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, gampanan natin yon ng buong puso. No? So, sa araw ng ating pagtitipon, pagpupuri sa Panginoon Diyos, ay wag nating kaligtaan na tayo'y makibahagi, na tayo'y makisalo sa gawain ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin niyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. So yun yung
tandaan natin, no? Na huwag tayong maglingkod sa tao, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. At yun ay ginagawa natin ng buong puso, no? Bakit? Sapagkat meron tayong inaasahang gantimpalang may bibigay sa bawat isa sa atin. Sana itong paksa na ito ay mapalakas ang ating paniniwala sa ating Panginoong Kristo, mapalakas ang ating layunin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay upang sa ganon ay matanggap natin ang kaloob ng ating Panginoong Kristo, yung kanyang gantimpala na ibibigay sa atin na walang iba kundi kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen? Amen. And God bless us all. Amen. Amen. Amen.